Qin Chen, Ginoong Wanner. Patawad kung hinaranggan kita. Hindi naman siguro ako nakaabala sa iyo. Dugu Wanner, isang karangalan na makilala ang isang dilag. Paano naman ito magiging abala? Qin Chen, pero sabihin mo na ang iyong sadya. Dugu Wanner, dahil nandito na rin si kapatid na Yuhua. Tulad ng sinabi niya, kailangan mong mag-ingat ng husto sa Ziren sect. Qin Chen, huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang. Dugu Wanner, kung ganoon. Hindi na kayo aabalahin pa ni Wanner. Princess Yuhua, Ate Wanner. Ngayong nandito ka na, bakit hindi ka sumama sa amin na mamasyal? Matagal na rin akong hindi nakakabalik. Marami pa akong hindi alam na lugar dito. Qin Chen, tama si Yuhua. Halina't sumama na tayo. Haha, isang binata na may kasamang dalawang dilag na namamasyal sa kalye. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlo sa Chun East Market. Mamamayan isa, hindi nga. Si Prinsesa Yuhua at si Dugu Wanner yun. Sino yung lalaking kasama nila? Mamamayan dalawa, hindi mo siya kilala. Kahapon sa Chun Auction House. Napakayabang niya. Biglang may nagkaingay sa di kalayuan. Nagkumpulan ng mga tao para makiusyoso. Li Pangzi, hayop ka. Gusto mong tumakas. Ha, binili kita. Tapos maglalakas loob kang tumakas. Tignan mo kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay. Qin Chen, boses yun ni Li Pangzi. Sa itsura niya, malamang pinahihirapan niya ang alipin niya. Balang araw, kailangan kong ay patanggal ang sistema ng pagbili at pagbenta ng alipin dito sa Chun Dynasty. Princess Yuhua, napakayabang at malupit nitong si Li Pangzi. Dahil kamag-anak siya ng royal family ng artifact refining sect. Kung ano ang gusto niyang gawin, ginagawa niya. Wala siyang iginagalang. Buwan-buwan. Pinahihirapan niya ang alipin sa kalsada. Wala bang pumipigil sa kanya? Dugu Wanner, alipin niya yan. Paano makikialam ang iba? Wala namang dahilan para manghimasok. Bumalik sa kinaroroonan ni Li Pangzi. Bagbog sarado na ang batang babae. Li Pangzi, tumakas ka pa ulit. Ha, sige. Ipakita mo sakin. Hindi pa ba sapat na pinapakain kita? Biglang tumayo ang batang babae at sumigaw. Jiruyu, Li Pangzi. Pinatay mo ang buong angkan ko. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Li Pangzi, ano naman kung pinatay ko ang angkan mo? Mga hamak na miyembro lang naman kayo ng lahi ng demonyo. Kung hindi ka lang medyo maganda at maibibenta ng mahal. Matagal na kitang pinatay. Ang pagbili ko sa'yo ng ilang pirasong pilak ay biyaya na sa 8 henerasyon ng pamilya mo. Ngayon, ako ang amo mo. Ako ang ninuno mo. Narinig mo ba? Ha, Jiroyu. Kapag nalaman kong tumakas ka ulit, hindi lang ganitong bagbog ang aabutin mo. Qin Chen, anong sabi niya kanina? Jiroyu. Tama. Bakit? Hindi ko inaasahan ang ganitong di sinasadyang pakinabang. Princess Yuhua, anong binabalak na naman ng taong to? Kapag ngumingiti yan, siguradong may masama siyang iniisip. Qin Chen, kailangang iligtas ang batang ito. Kung hindi ko siya ililigtas ngayon, magdudulot ito ng malaking sakuna sa lahi ng tao sa hinaharap. Bumalik kay Li Pangzi. Pinapahirapan pa rin si Jiroyu. Li Pangzi, anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka pa ba nakakita ng nagpaparusa sa sarili kong alipin? Bakit nakakatakot ang tingin ng lalaking to? Alisin mo yang tingin mo sakin. Ngunit nahawakan ni Qin Chen ang braso niya. Qin Chen, bibilhin ko ang batang ito. Sabihin mo ang presyo. Li Pangzi, hindi ibinebenta. Lumayas ka. Qin Chen, sinabi ng bata kanina na puwersahan mo siyang binili. Kung ganoon, puwersahan ko na ring bibilhin. Li Pangzi, ha. Walang galang na bata. Hindi mo ba alam kung sino ako? Lumayas ka na sabi. Qin Chen, kung ganyan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Isang suntok ang tumama diretso sa mukha ni Li Pangzi. Tumilapon siya at bumagsak. Mamamayan tatlo, ano? Sinuntok niya si Li Pangzi. Mga manonood, patay na. Mapapahamak ang binatang ito. Taga-artifact refining sect si Li Pangzi. Li Pangzi, buwisit na bata. Papatayin kita. Huang grade top rank martial skill wild boar fist. Ngunit hindi nito nagawang basagin ang panangga ni Qin Chen. Qin Chen, basagin. Wild boar fist, mukha lang namang sakiting baboy. Mula ngayon, pag-aari ka na ni Qin Chen. Dugu Wanner, talagang interesante itong si Qin Chen.
Princess Yuhua, kung malalaman ito ni Huang Fei, baka magalit na naman siya ng husto. Hayaan mo na. Nagtanim ng hangin si Li Pangzi. Kaya bagyo ang aanihin niya. Gumawa na rin ng mabuti si Qin Chen. Tara na. Binuhat ni Qin Chen si Ji Ruyu. Muling nagbulungan ang mga usisero. Mamamayan apat, hindi ba si Prinsesa Yuhua at Dogu Waner yun? Sino yung kasama nilang, Xiao Bailian? Mukhang nakabangga ng malaking pader si Li Pangzi ngayon. Mamamayan 5, hindi natin masasabi. Taga-artifact refining sect si Li Pangzi. Mukhang hindi ito mareresolba ng mapayapa. Princess Yuhua, Qin Chen. Anong gagawin mo sa batang ito? Kung wala siyang matutuluyan, pwede siyang pansamantalang tumira sa Chun Auction House ko. Qin Chen, huwag kang mag-alala. May sarili akong plano. Princess Yuhua, HMPH. Type mo pala ang ganito. Qin Chen, ano bang alam mo? Magiging kahanga-hanga ang batang ito sa hinaharap. Princess Yuhua, oo na. Oo na. Ang dami mong alam. Nagpapakamisteryoso ka pa. Qin Chen, siya ang magiging Yuchenzo Demon Lord sa hinaharap. Mamumuno sa 10 milyong demonyong halimaw. Isang nakakatakot na nilalang na kayang lipulin ang buong teritoryo ng lahi ng tao. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Yuchenzo Demon Lord sa lahi ng tao. Malamang dahil sa mga taon niya bilang alipin ng mga tao. Tumatak ito ng malalim sa puso niya. Oo nga pala, hindi pwedeng ganito lang ang suot niya. Dogu Waner, walang mas malaking tindahan sa Chun City kaysa sa Yanyu Tower. Ako na ang magtuturo ng daan. Tara, makalipas ang ilang sandali, dumating ang 4 sa Yanyu Tower. Tagapamahala, hindi ba si Binibining Waner yan? Isang karangalan ang pagdating ni Binibining Waner. Ano po ang maipaglilingkod namin? Dogu Waner, hindi ako. Kundi itong Ginoo ang gustong bumili ng damit para sa batang karga niya. Tagapamahala, kung gayon, sumunod po kayo sa akin. Ginoo. Princess Yuhua, mamasyal muna tayo. Magkita na lang tayo mamaya. Sakto namang pumasok si Huang Fei sa Yanyu Tower. Huang Fei, matagal na akong hindi nakapunta sa Yanyu Tower. Siguradong nadala na rito ang Nine-Tailed Phoenix Robe. Kapatid na Yuhua, nagkataon lang. Hahanapin sana kita. Hindi ko inaasahang dito kita makikita. Princess Yuhua, Huang Fei. Anong ginagawa mo rito? Huang Fei, nabalitaan ko kamakailan na may isang mataas na gradong kasuotan dito sa Yanyu Tower. Napadaan ako ngayon para tingnan at bilhin sana ito para sayo. Ang pangalan ng kasuotan ay Nine-Tailed Phoenix Robe. Gawa ito sa balahibo ng Nine-Tailed Phoenix. Napakahalaga, dahil nandito ka na rin. Kapatid na Yuhua, bakit hindi natin tingnan? Princess Yuhua, hindi na kailangan. Biglang may nag-uusap sa itaas na nakaagaw ng pansin ni Huang Fei. Mga tao sa itaas, anong ingay yun sa taas? Tingnan nyo, yun ang Nine-Tailed Phoenix Robe. Nakita ni Qin Chen si Ji Ruyu na suot ang roba. Qin Chen, bagay na bagay sa'yo. Huang Fei, napakaganda ng dalagang ito. Hindi ko akalain na babagay pala sa batang yan ang kasuotang yun. Princess Yuhua, bakit ang bilis? Qin Chen, isang damit lang naman. Siyempre mabilis. Huang Fei, teka, hindi ba yan ang damit na gusto kong bilhin? Hoy, ako ang unang nakapili niyan. Qin Chen, ha? Sinasabi mo bang inagaw ko ang bagay na pinupuntirya mo? Huang Fei, tama. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin dito? Qin Chen, syempre. Kailangan mong ibalik sa akin ang damit na yan. Sabihin mo ang presyo mo. Huwag mong sabihing inaapi kita. Huang Fei, sige. Ito ang presyo ko, gusto ko ang buong artifact refining sect. Qin Chen, hehe. Gusto talaga ng taong to na mamatay sa galit si Huang Fei. Huang Fei, gago. Nadia ka bang galitin ako? Ha? Qin Chen, oo. Inaasar nga kita. Anong magagawa mo? Huang Fei, sobra ka ng mang-api. Biglang tumakbo papasok si Li Pangzi. Humahangos. Li Pangzi, Young Master. Young Master, tulungan niyo po ako. May bumugbog sakin. Inagaw pa ang alipin ko. Hindi ba't parang sinampal na rin kayo niyan sa mukha? Huang Fei, anong sinasabi mo? Qin Chen, oh ho. Hindi ba't ako ang bumugbog sa tao mo? Li Pangzi, siya nga po. Young Master, binugbog niya ako at kinuha ang tao ko. Huang Fei, Qin Chen.
Dahil magkakilala kayo ni Yuhua. Gusto ko sanang bigyan ka ng kaunting respeto. Pero paulit-ulit mo akong pinapahiya. Ngayon, mamamatay ka. Princess Yuhua, Huang Fei. Wala ka na bang respeto sa Prince Jenan's mansion? Huang Fei, gusto mo siyang protektahan. Kailangan mo pa bang gamitin ang Zenon Wang? Siya ang mapapangasawa ko sa hinaharap. Sige, sige. Pero, kapatid na Yuhua, hintayin mong dumating ang guro ko. Kahit ang buong Prince Jenan's mansion ay hindi siya mapoprotektahan. Humanda ka. Li Pangzi, hindi pwedeng palampasin na lang to. Young Master, nasaan na ang dangal ninyo? Huang Fei, lumayas ka. Princess Yuhua, Qin Shen. Malapit nang dumating ang ancestor na yon ng artifact refining sect. Anong plano mo? Qin Shen, ayos lang. May paraan ako. Oo nga pala. Ngayong nandito na kayo. Kung may gusto kayo, bilhin nyo lang. Yuhua at Waner, talaga. Qin Shen, Yuhua. Ikaw ang magbabayad. Ha, makalipas ang ilang sandali, dumating ang apat sa Chunin. Waner, hanggang dito na lang tayo ngayon. Princess Yuhua, Qin Shen. Huwag kang gagawa ng masama sa batang yan. Ha, Qin Shen, mukha ba akong ganoong klaseng tao? Makalipas ang ilang sandali, nasa magkahiwalay na silid na si Qin Shen at Jiruyu. Jiruyu, bakit mo ako binili? Qin Shen, sa mundong ito, hindi lahat ng bagay kailangan ng bakit. Ang kailangan mo lang malaman ay marami pa ring mabubuting tao sa sangkatauhan. Sige na, matulog ka na. Sa kabilang kwarto lang ako. Ang susunod na hakbang ay hintayin na lang na magising ang bloodline sa loob ng katawan ni Ruyu. Lumipat ang eksena sa artifact refining sect. Galit na bumalik si Huang Fei. Huang Ting, Feier, ilang beses ka nang tinuruan ng iyong ama na dapat kang maging mahinahon anuman ang mangyari. Hindi dapat mataranta. Sa itsura mo ngayon, nagpagalit ka lang ng ganyan dahil sa isang hamak na aso. Nakakahiya. Huang Fei, tama po ang turo ninyo. Ama. Huang Ting, huwag kang mag-alala. Darating ang guru mo sa Chun City pagkalipas ng 3 araw. Sa oras na yun, siguradong mapapasakamay mo na si Yuhua. Pero mas mahalaga kaysa riyan ang nalalapit na Sacred Fire Grand Competition. Huang Fei, opo, alam ko po, sisiguraduhin kong makukuha ko ang unang pwesto. Huang Ting, hahaha, magaling, sa suporta ng guru mo. At kung makukuha mo pa ang unang pwesto sa Sacred Fire Grand Competition, magagawa mo na ang gusto mo sa Chun Dynasty sa hinaharap. Wala ka nang kailangang katakutan pa. Haha, bumalik kay Qin Shen. Natutulog ang binata sa kanyang silid. Biglang may dumating na 2 nakaitim na tao para patayin siya. Qin Shen, bakit hindi pa kayo kumikilos? Hating gabi na, nakatakip pa ang mukha ninyo. Hindi ba kayo naiilang? Wusi, kanina kapagising. Qin Shen, 2 walang kapantay na dilag ang nakatayo sa tabi ng kama ko sa kalaliman ng gabi. Paano naman ako makakatulog? Wusi, kung ganoon. Alam mo na siguro ang pakay namin. Qin Shen, huwag na kayong magkunwari. Wala naman kayong intensyong pumatay. Wuyu, paano mo nalaman ang tungkol sa Ziren sect na sinabi mo noon? Qin Shen, mukhang may nalaman na kayo. Ano? Hindi nyo na kailangang malaman kung saan ko nalaman. Ang kailangan nyo lang malaman ay hindi mabuting lugar ang Ziren sect. Hindi pa huli ang lahat para tumalikod kayo ngayon. Wuyo, hindi ganoon kadali yun. Matagal nang may marka sa amin ang Ziren sect. Hanggat hindi naalis ang markang iyon, hinding-hindi kami makakaalis sa Ziren sect. Wusi, hindi sa hindi namin hinanap ang paraan para alisin ang marka. Pero para tuluyan itong maalis, tanging isang 6th grade sacred fire o mas mataas pa ang may epekto. Sa sandaling ito, kinawi ni Qin Yu ang 2. Halika rito. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Nag-aalangan ang 2 babae. Tama na ang salita. Bilisan ninyo. Hinayla ng binata si Wusi. Anong gagawin mo sa akin? Nataranta si Wusi. Tatanggalin ang marka ng Ziren sect sa iyo. Ano pa ba? Ipinatawag ng binata ang 9-legged golden eagle at ginamit ang 9 na baitang na banal na apoy, sacred flame, para dahan-daang burahin ang marka sa kanyang katawan. May dala kang 6 na baitang na sacred flame. Lubhang nagulat si Wusi. 6 na baitang. Masyado mo akong minamaliit. Kung gayon, sasabihin ko na ito ay 9 na baitang na sacred flame. Ano?
Labis na nagtaka ang magkapatid, na Wu. Ngayon, ikaw naman. Sa isang iglap, naglaho rin ang marka ni Wu Yu. Ngayon, wala na ang mga marka sa inyong dalawa. Mula ngayon, hindi na kayo kontrolado ng Ziren sect. Mabuti, napakabuti. Nagyakapan ang magkapatid na lumuluha. Ngayon, tatanungin ko ulit, handa ba kayong sumama sa akin mula ngayon at maglingkod sa akin? Agad na lumuhad ang magkapatid. Kami, sina Wusi at Wu Yu. Mula ngayon ay nangangakong magiging tapat kay Young Master Qin. Sige, Wusi. Sinabi ko dati na hindi kumpleto ang iyong cultivation technique. Mula ngayon, perpektuhin mo ito para sa akin. Itinuro ng binata ang daliri. Nagpapasa ng kaalaman sa cultivation. Ang iyong kasalukuyang cultivation ay nasa Spirit Severing Realm Level 2 pa lamang. Hindi ka makakapag-ensayo ng mas malakas na saber technique. Kapag naka-breakthrough ka na sa Spirit Severing Realm Level 3, tuturuan kita ng isang mid-grade Zuan level martial skill. Salamat po, Young Master. Tuwang-tuwa si Wusi. Para naman kay Wu Yu. Dala mo ba ang Sun-Chasing Divine Arrow? Opo. Inilabas ito ni Wu Yu. Tuturuan kita ng isang low-grade Zuan level martial skill na maaaring gamitin kasama ng Sun-Chasing Divine Arrow para mailabas ang sukdulang lakas nito. Young Master, lahat ba ng mga divine ability na ito ay nakuha ninyo sa Great Wilderness? Mamaya, kapag nagkaroon ng pagkakataon, ako mismo ang magsasabi sa inyo. Huli na, mas mabuting magpahinga na tayo. Nagpakita ang binata ng isang napakabastos na ekspresyon. Na ikinatakot at ikinahiya ng dalawang babae. Haha, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Pumunta kayo sa ibang kwarto para magpahinga. Kung gayon, Young Master, magpahinga na po kayo. Mauuna na kami. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga ang binata at nag-iisip. Kinakalkula ang oras. Malapit na ring dumating si Ancestor Qi Xian. Ang susunod ay ang Sacred Flame Competition. Ang Sacred Flame Competition ay ginaganap tuwing 3 taon. Sama-samang inorganisa ng 4 na malalaking sekta na nagbabantay sa 4 na direksyon sa lungsod ng Chon. Ang layunin ay pumili ng mga natatanging disipulo at sanayin sila upang maging pinakamalalakas na artifact refiner. Kabilang sa 4 na malalaking sekta ang Holy Heart Palace, Blazing Sun Sect, Ruthless Sword Sect, at Jade Maiden Sect. Pinipigilan ng 4 na malalaking sekta ang isa't isa. Na bumubuo ng mga puwersang magkakapantay ang lakas. Si Ancestor Qi Xian din ay minsang nagwagi ng unang pwesto sa Sacred Flame Competition. Kaya niya nakamit ang kanyang mga tagumpay ngayon. Ang 4 na malalaking sekta ay may malalim na pundasyon. At ang cultivation ng kanilang mga pinuno ay abot langit. Ang mga ordinaryong martial artist, kung makatanggap man lang ng kaunting gabay mula sa kanila, ay magkakaroon ng walang hangganang kinabukasan. Para sa kompetisyong ito, ang 4 na malalaking sekta ay magkasamang lumikha ng isang ika-4 na baitang na pil na tinatawag na Dragon Tiger Rebirth Pil bilang gantimpala sa mananalo. Naglalaman ito ng napakatinding spiritual energy na kayang agad na itulak ang isang martial artist sa Spirit Severing Realm Level 5. Pagkatapos makapasok sa Spirit Severing Realm Level 5, agad kong mabubuksan ang ikatlong Desolate Beast. Ang Swani. Ang Swani Phantom ay makapagbibigay ng walang katapusang mapagkukunan ng Soul Divine Power. Ang Indestructible Vajra Body. Sa panahong iyon, ang aking lakas sa pakikipaglaban ay may kukumpara sa rurok ng Spirit Severing Realm. Iyon din ang panahon para ako'y maghiganti. Maghintay lang kayo, Tryo Titin Top, Zhao Immortal Clan. Hindi na magtatagal ang inyong mapayapang mga araw. Lipat eksena kinabukasan. Naglalakad-lakad ang binata sa mga kalye. Gaya ng inaasahan sa Sacred Flame Competition. Malayo pa ang simula, pero ganito nakaingay ang lungsod ng Chon. Biglang may humarurot na karwahe. Mga eksperto ba ito mula sa Holy Heart Palace? Narinig ko na personal na darating ang Holy Maiden ng Holy Heart Palace sa pagkakataong ito. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataong masilayan ang kanyang mukha, napakalaking biyaya yun. Bulungan ng mga tao sa paligid. Narinig ang ingay sa labas. Hinawi ni Holy Maiden Leng Tianshuang ang kurtina para tumingin. Wow! Iyan ba ang Holy Maiden? Ang ganda. Natulala ang mga tao sa labas. Kung makakausap ko lang ang Holy Maiden kahit isang pangungusap. Biglang lumapit ang ating bida, Qin Yu. Oy, hindi ba si Leng Tianshuang ito?
Ang tagal nating hindi nagkita. Ang kilos na ito ay labis na ikinagulat ng lahat sa paligid. At pinalibutan nila ang binata. Naisip ni Chinyu, ay, muntik ko nang makalimutan. Hindi pa niya ako kilala sa ngayon. Ano? Sino siya? Mukhang kilala niya ako. Naguguluhan ang Holy Maiden. HMPH. Isa lang hamak na mortal. Mabilis na isinara ng kasamang matandang babae, tagapangalaga, ang kurtina. Tagapangalaga kay Leng Tianshuang, Shuanga. Sa pagdating natin sa lungsod ng Chan, kailangan nating maimbitahan ang mananalo sa Sacred Flame Competition na sumali sa ating Holy Heart Palace. Utos ni Ama, natural na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Shuanga, kung ang mananalo sa Sacred Flame Competition ay natatangi, kung lalaki ito, ang pagpapakasal niya sa ating Holy Heart Palace ay maaaring hindi kasing sama ng iniisip mo. Tagapangalaga, paumanhin. Hindi ko ipagbibili ang sarili ko ng ganoon kadali. Shuanga, anak. Tagapangalaga, tara na. Magbigay galang muna tayo sa mansyon ni King Zenon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na tayo. Hindi ba iyan ang Holy Maiden ng Holy Heart Palace? Mukhang totoo nga ang mga chismis. Handa ang Holy Heart Palace na ipamigay ang kanilang Holy Maiden para makahikayat ng talento. Ang lalaking ito ay si Chulin. Divine Son ng Blazing Sun Sect. Leng Tianshuang kay Chulin. Chulin. Mukhang hindi ka pa tinuruan ng leksyon ng ama ko noon. Ang baho pa rin ng bibig mo. Chulin, noon. Nagpigil ako dahil babae ka. Akala mo ba talaga magaling ka? Bago pa siya matapos magsalita, hinailan na ni Leng Tianshuang palayo ang kanyang kasama. Lintik. Naglakas loob na maliitin ako. Labis ang hinanakit ni Chulin. Bigla niyang nakita ang ating bida na dumaan. Ang lalaking ito ay, ngunit si Chinyu ay napakapala kaibigan. Oy, Tianshuang, naparito ka rin para magbigay galang kay King Zenon. Nagkataon, pamilyar ako sa lugar na ito. Hayaan mong ako ang maging gabay. Nang makita ito, ngumisi ng mayabang si Chulin. Leng Tianshuang, minaliit talaga kita. Hindi ko inaasahan na maakit mo agad ang lalaking ito pagkarating mo pa lang. Haha, Leng Tianshuang, Chulin. Paulit-ulit mo akong sinisiraan. Akala mo ba talaga hindi ako magagalit at magtitiis lang? Chulin, kung gayon. Halika. Chinyu, tumahimik ka. Sumabog sa lakas si Chinyu. Chulin, ano ka ba? Bastos. Ako ang Divine Son ng Blazing Sun Sect. Chinyu, kapag ininsulto mo pa ulit si Leng Tianshuang, gagawin kitang bangkay mula sa pagiging Divine Son. Ipinatawag ni Chinyu ang Yazi Phantom. Nang masaksihan ito, pinagpawisan ng malamig si Chulin. Sino ang taong ito? Bakit ang isang nasa Spirit Severing Realm Level 1 lang ay nagpapadama sa akin ng ganitong nakakatakot na pressure? Ako ang Divine Son ng Blazing Sun Sect. Pero natakot niya ako. Sobrang nakakahiya. Chulin, buwisit na bata. Sa harap ng mansyon ni King Zenon. Ayokong pumatay. Lumuhod ka agad at aminin ang iyong pagkakamali. At patatawarin kita sa pagkakataong ito. Binibigyan kita ng pagkakataon. Chinyu, sige lang. Chulin, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Mamatay ka na. Hinugot ni Chulin ang kanyang espada at sumugod. Direktang humiwa patungo kay Chinyu. Tagumpay. Mukha siyang nagwawagi. Ngunit, ang kanyang espada na gawa sa Sacred Flame ay biglang natunaw at naging maliit na ninggez. Chinyu, peke ba ang iyong ikalimang baitang na Sacred Flame? Bakit napakahina? Chulin, ikaw, anong ginawa mo? Bakit ang Sacred Flame ko ay nautal siya? Naisip ni Leng Tianshuang, isang ikalimang baitang na Sacred Flame ay natatakot sa kanya. Maliban na lang kung mayroon siyang Sacred Flame na mas mataas sa ikalimang baitang. O mayroon siyang likas na Fire Body. Chulin, imposible. Paanong ang isang ikalimang baitang na Sacred Flame ay mapapawalang bisa ng isang nasa Spirit Severing Realm Level 1 na ganyan? Siguradong gumamit ka ng kung anong lihim na paraan. Tama na, lumitaw si King Zenon. Ito ang aking mansyon. Ang mansyon ni King Zenon. Hindi ito palengke. Nang makita siya, nagmamadaling lumapit si Chulin. Ikalimang Divine Son ng Blazing Sun Sect. Chulin, nagbibigay galang kay King Zenon. Holy Maiden ng Holy Heart Palace. Leng Tianshuang, nagbibigay galang kay King Zenon.
Naisip ni Qin Yu, itong matandang ito ay halatang kanina pa dumating pero ngayon lang nagpakita. Tunay na tuso. Naisip ni King Zenon, hindi inaasahan. Nakakuha pala itong si Qin Yu ng mataas na uri ng sacred flame mula sa Great Wilderness. Tama nga ang naging desisyon ko ngayon. Haha, munting kapatid. Sa wakas ay dumating ka na. Halika, pumasok ka kasama namin, tawag niya kay Qin Yu. Nang makita ito, lalo pang sumama ang loob ni Chulin. King Zenon, hanggang dito na lang ang pag-uusap natin ngayon. Palem, umalis siyang galit. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na ang lahat sa bulwagan ng mansyon ni King Zenon. King Zenon, munting kapatid Qin. Ipinatawag kita ngayon dahil may nais akong ipaalam sa iyo. Ang Sacred Flame Competition. Tama, tungkol ito sa Sacred Flame Competition. Ang mansyon ni King Zenon ay may isang pwesto para sa partisipasyon. Maaari kong ibigay sa iyo ang pagkakataong ito. Kung gayon, maraming salamat po, King Zenon. Nang makita ito, nagsalita ang Holy Maiden. Kung gayon, Young Master Qin, nais mo bang sumali sa aking Holy Heart Palace? Kung mapapanalunan ko ang unang pwesto sa Sacred Flame Competition. Hindi pa huli para pag-usapan ito noon. Naiintindihan ko. Tagapangalaga. Opo, inilabas ng matandang babae ang isang storage ring. King Zenon, ito ay maliit na regalo mula sa Holy Heart Palace. Sana po ay tanggapin ninyo. Haha, dahil napakabuti ng Holy Heart Palace. Tatanggapin ko ito. Bulong ng tagapangalaga kay Leng Tianshuang, Holy Maiden. Ang taong ito ay pinahahalagahan ni King Zenon at nagtataglay ng mataas na uri ng Sacred Flame. Dapat kang gumawa ng paraan para magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Sige, sige, lumapit siya kay Qin Yu. Young Master Qin, matagal na akong hindi nakapunta sa lungsod ng Chun. May oras kaya si Young Master Qin na mamasyal kasama ko? Sige, sige, naisip ni King Zenon, ganoon pala. Mukhang naintindihan ni King Zenon ang lahat. Nagsalita siya, dahil inanyayahan ka na ng Holy Maiden. Sige na, pero tandaan mong bumalik sa mansyon para sa hapunan mamayang gabi. Ang iyong munting kasintahan, Liu, ang personal na magluluto. Ano? Naisip ni Qin Yu, sobrang kalokohan itong matandang ito. Natulala si Qin Yu. Sige na, mauna na kayo. Hindi ko na kayo aabalahin pa. Naisip ni King Zenon, ang Holy Heart Palace. Para lang makahikayat ng talento. Hindi nag-aatubiling gamitin mismo ang Holy Maiden. Sayang, sayang. Kung sino ang malapit sa lawa, siya ang unang makakakita sa refleksyon ng buwan. Hindi ba't ang aking Yui ang buwan na iyon? Haha, lipat eksena sa isang lugar na kaugnay ng Blazing Sun Sect o Artifact Refining. Lumabas si Huang Fufei para salubungin si Chulin. Chulin, hindi inaasahan. Personal kang naparito. Chulin kay Huang Fufei, Huang Fufei. Para sa Sacred Flame Competition na ito. Tiwala ka bang makukuha mo ang unang pwesto? Huang Fufei, makakaasa po kayo. Ginoo, Divine Son, lubos akong tiwala. Ang aking guro, si Ancestor Qi Xian, ay malapit nang dumating. Sa suporta ni guro at ninyo. Sino pa ang maaaring magbanta sa akin? Chulin, hindi tiyak iyan. Kanina lang, nakatagpo ako ng isang lalaki. Kahit na nasa Spirit Severing Realm level 1 pa lang siya. Nagawa niyang supalan ng aking Sacred Flame. Huang Fufei, ano? Imposible iyan. Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao sa lungsod ng Chun? May ipinakita o inilarawan si Chulin. Kilala mo ba ang taong ito? Huang Fufei, ang batang ito ay si Qin Yu. Siya ba yung pumatay kay Li Zhenhe at pinaghahanap ng Divine Sword Dynasty? Chulin, tama. Iyang taga-probinsyang iyan. May mga sabi-sabi na nakapasok siya sa Great Wilderness at nakakuha ng napakalaking kayamanan. Mukhang totoo nga ang mga bali-balitang iyon. Kung nakakuha si Qin Yu ng Sacred Flame sa Great Wilderness. Kung gayon ang Sacred Flame Competition na ito ay nagpakita ng pag-aalala si Huang Fufei. Huang Fufei, ang baitang ng Sacred Flame ni Qin Yu ay mas mataas pa sa akin. Sa Sacred Flame Competition na ito, natatakot akong walang sino man ang makakalaban sa kanya. Divine Son, hinding-hindi natin pwedeng hayaan siyang magtagumpay sa kompetisyong ito. Chulin, syempre, kailan darating ang iyong guro? Huang Fufei, marahil bukas. Chulin, sige, hintayin nating dumating ang guro mo.
Pagkatapos ay mag-uusap tayo ulit. Naisip ni Chulin, isang mataas na uri ng sacred flame. Ha, kung maaga ko ang sacred flame na iyon para sa sarili kong gamit. Ang posisyon ng sect master ng Blazing Sun Sect ay tiyak na magiging akin sa hinaharap. Haha, balik kay Chinyu. Naglalakad ang dalawa sa kalye. Bigla, nakatanggap ng balita si Leng Tianshuang. Naisip niya, hindi inaasahan. Itong si Young Master Qin ay si Qin Yu pala ng pamilyang Qin mula sa Divine Sword Dynasty. Tumawag siya, Young Master Qin, tungkol sa nangyari sa pamilyang Qin. Lubos kong ikinalulungkot, kung may anumang kailangan ninyo mula sa Holy Heart Palace. Buong lakas kaming tutulong. Kung gayon, magiging direkta na ako. Kung sumiklab ang digmaan laban sa Zhao Immortal Clan, mananatili bang matatag ang inyong paninindigan? Makapangyarihan ng Zhao Immortal Clan. Ngunit hindi rin madaling kalabanin ng aking Holy Heart Palace. Mabuti ang kalooban ni Miss Leng. Tungkol naman sa paghihiganti, ako mismo ang gagawa nito. Ngunit bago ako maghiganti, kailangan ko ang tulong ni Miss Leng at ng Holy Heart Palace. Young Master Qin, ang ibig mong sabihin ay, basta't naiintindihan mo, biglang may nakakilala kay Leng Tianshuang. Hindi ba't ang magandang iyan ay ang Holy Maiden ng Holy Heart Palace? Pero sino ang katabi niya? Bago ka lang ba dito? Hindi mo ba kilala itong binatang ito? Sasabihin ko sa iyo, araw-araw nagpapalit ang katabi niya. Minsan si Princess Yuhua, minsan si Dugu Waner. Talaga, ganoon ka't hindi. Napanganga ang isang binata. Pinalibutan ng mga tao ang dalawa. Nagchichismisan. Nang makita ito, mabilis na hinayla ni Qin Yu ang kamay ni Tianshuang. Miss Leng, dadalhin kita sa ibang lugar. Lipat eksena sa ibang lugar sa lungsod ng Chun. Naglalakad si Wang Zuan kasama si Fatty Li. Young Master Wang, hintayin ninyo ako. Nagpakahirap ako na parang kabayo para sa grupo ng artifact refining sect na iyon. Tapos iniwan lang nila ako. Basta't hindi ninyo ako pandidirihan. Si Matandang Li, magiging kabayo ninyo ako mula ngayon. Kamakailan, nakakuha rin ako ng mahigit 10 alipin. Lahat ay mula sa Demon Charm Clan. Demon Charm Clan, naglaway si Wang Zuan. Mabuti, napakabuti. Mula ngayon, tauhan na kita. Mamayang gabi, dalhin mo ang lahat ng mga taga-Demon Charm na iyon sa aking mansyon. Bigla, nakilala ni Fatty Li ang isang pamilyar na anyo. HMPH. Siya pala, iyang buwisit na bata na iyan. Ikaw na naman, Qin Yu. Ang ganda rin ng katabi niyang babae. Siya ang nagnakaw ng alipin ko. Ginoo, hindi ninyo alam. Ang babaeng inagaw niya ay hindi nalalayo sa ganda ng babaeng katabi niya ngayon. Bukod pa riyan, nalaman ko na kaya mayabang ang batang ito ay dahil may suporta siya mula kay King Zenon. Iyong asong si Huang Fufei ay gustong makuha ang loob ni Liu kaya nag-aalangan siya. Pero ang aking Divine Spear Sect ay walang pakialam sa kahit sinong King Zenon. Wang Zuan, Fatty Li, ngayong tauhan na kita, tutulungan kitang ilabas ang galit mong iyan. Pagkatapos ay hamarang sila sa daan ni na Qin Yu at Leng Tianshuang. Wang Zuan kay Qin Yu, matagal na tayong hindi nagkita. Qin Yu kay Fatty Li, oy, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang baboy Ramon na alaga ng pamilya ni Huang Fufei. Di ba? Anong nangyari? Magaling kang magpalit ng amo. Wang Zuan kay Qin Yu, si Fatty Li ay magiging tauhan ko mula ngayon. Ninakaw mo ang alipin niya. Hindi naglakas loob si Huang Fufei na makipag-ayos sa iyo. Pero ako, gagawin ko. Kung gayon, paano mo gustong maghiganti? Tanong ni Qin Yu. Wang Zuan, natural. Ibalik mo sa akin ang alipin. At ang dalagita sa tabi mo, hindi rin masama ang itsura niya. Mula ngayon, magiging pag-aari na siya ni Wang Zuan. Nang marinig ito, nagalit ng husto si Tianshuang at sumabog. Puno ng kabastusan ang bibig mo. Dapat kang mamatay, ngunit pinigilan siya ni Qin Yu. Binibini, huwag kang padalos-dalos. Ako na ang bahala dito. Qin Yu kay Wang Zuan, paano kung hindi ako pumayag? Wang Zuan, kung gayon, tatagain kita hanggang mamatay. Qin Yu, mabuti. Sige na, nagkataon. Gusto kong magpainit ng kaunti. Hamon ni Qin Yu. Wang Zuan, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Pagkakataon na rin.
Ipapakita ko sa iyo ang Zuan level martial skill na kakakabasa ko lang. Wind Lightning Palm. Sumabog siya sa lakas. Naisip, bulong ni Tian Shuang, Young Master Qin. Ang lakas ng Wind Lightning Palm na ito ay tunay na nakakatakot. Siguro dapat, nag-aalala si Tian Shuang. Qin Yu, Miss Leng. Isa lang itong low-grade Zuan level martial skill. Hindi mo kailangang kumilos. Wang Zuan, napakalaki ng ginastos ko para makuha itong Wind Lightning Palm mula kay Wang Fufei. Ngayon, gagamitin kita para mag-ensayo. Mamatay ka na, Qin Yu. Hinampes niya ng palad si Qin Yu. Ginamit din ni Qin Yu ang Yazi Phantom. Pagkatapos ay humigop ng malaking hangin sa paligid papasok sa bibig nito. Isang ganting atake ang nagpatalsik kay Wang Zuan. Naisip ni Tian Shuang, ang cultivation ni Wang Zuan na ito ay Spirit Severing Realm Level 4, at mayroon pa siyang low-grade Zuan level martial skill. Pero hindi man lang niya nasangga ang isang atake ni Young Master Qin. At ang atakeng ito ni Young Master Qin ay isa ring Zuan level martial skill. Susunod ka na. Lumapit si Qin Yu kay Fatty Li. Nang makita ito, dali-dali siyang lumuhad. Pakiusap, patawarin ninyo ang buhay ko. Handa akong ibigay ang lahat ng aking yaman sa inyo. Huwag ninyo lang po akong patayin. Qin Yu kay Tian Shuang, Miss Leng. Gusto mo bang sumama sa akin para tingnan? Tian Shuang, sige. Qin Yu kay Fatty Li, oh. Ituro mo na ang daan. Bilis. Opo, opo, opo. Nagmamadali siyang nanguna sa daan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa lugar ni Fatty Li. Isang imbakan ng mga armas ang lumitaw sa kanilang harapan. Fatty Li, ito na ba ang lahat ng iyong yaman? Mahigpit na tanong ni Qin Yu. Ang mga bagay na ito lamang ay hindi sapat para mailigtas ang buhay mo. Nang marinig ito, labis na natakot si Fatty Li ngunit matigas pa ring nagmakaawa. Pakiusap, patawarin ninyo ako, Ginoo. Wala na talaga akong iba pa. Kung ganoon, mamatay ka na. Sandali, sandali, mayroon pa akong mga alipin. Maraming alipin. Kung gayon, dalhin mo ako agad para makita. Sige, tulungan ko kayong buksan ang selyo. Isang pinto na bato ang bumukas. Naglalabas ng napakasamang amoy. Qin Yu, dito mo ikinukulong ang mga alipin. Fatty Li, napakasama talaga ng puso mo. Talagang hindi ko sukat akalain. Pumasok tayo at tingnan. Hinayla ni Qin Yu ang kanyang damit. Kinaladkad siya paloob. Miss Leng, pagpasensyahan mo muna sandali. Sa loob ay may daan-daang alipin mula sa iba't ibang lahi. Nakakadena sa mga kulungan. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagalit si Leng Tianshuang. Fatty Li, talagang hindi ka mapapatawad. Ginang, pakihinahon po kayo. Hindi ko na po uulitin ito. Labis siyang natatakot. Qin Yu, talagang hindi ka tao. Biglang napansin ni Qin Yu ang isang kakaibang silid. At ito, mga miyembro ba ito ng Demon Charm Clan? Mga alipin mo rin ba ito? Opo, ito ang mga bagong dating na Demon Charm. Puro mataas ang kalidad. Fatty Li, ibang klase ka. Sinabi kong hindi kita papatayin. Makakaalis ka na. Ay, napakabuti. Salamat, Sala. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, hinampes siya ni Tianshuang sa likod gamit ang palad. Agad siyang namatay. Qin Yu, hindi kita pinatay. Pero hindi ibig sabihin noon ay patatawarin ka ni Miss Leng. Para sa mga kasuklam-suklam na tulad mo na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga alipin. Kulang pa ang kamatayan lamang. Tianshuang, Young Master Qin. Paano mo balak asikasuhin ang mga aliping ito? Qin Yu, lahat sila ay kaawa-awang mga tao. Tatawagan ko si King Zenon para ayusin ang kanilang kalagayan. Tianshuang, napakabuti niyon. Aasa kami kay Young Master Qin kung gayon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Liu kasama ang mga tauhan mula sa mansyon ni King Zenon at mabilis na iniligtas ang lahat ng alipin. Liu, itong si Fatty Li. Masyadong magaan ang kamatayan lang para sa kanya. Dapat ikinulong siya dito at dahan-daang pinahirapan. Qin Yu, ang pagpatay sa isang Fatty Li ay hindi sapat para mapabuti ang kalagayan ng mga alipin. Susunod, kailangan kong abalahin si Miss Leng. Hindi na rin ako pupunta sa mansyon para sa hapunan ngayong gabi. Mauuna na ako. Pagkatapos ay umalis ang binata. Nagngingit-ngit si Liu, hayop ka.
Alam mo ba kung gaano karaming pawis at pagsisikap ang ginugol ko sa paggawa ng pagkaing iyon? Sa susunod, hinding-hindi kita patatawarin. Naisip ni Tian Shuang. Namumula, mukhang ang relasyon ni na Young Master Qin at Liu ay hindi pa umaabot sa ganoong antas. Biglang tumawag si Liu. Ate Leng, bakit ang pula ng mukha mo? Wala ito. Wala, sagot niya, na natataranta. Balik kay Qin Yu. Ang binata ay kasalukuyang nagkukultivate. Malapit nang magsimula ang Sacred Flame Competition. Anumang pagkakataon para mapataas ang cultivation ay hindi dapat palampasin. Lipat eksena sa Divine Spear Sect. Ang Sect Master ng Divine Spear Sect, si Wang Taicheng, ay sumasalubong kay Liu Zulang ng Ruthless Sword Sect. Young Master Liu, ang pagparito ninyo ay tunay na nagbibigay ningning sa aking Divine Spear Sect. Liu Zulang, tama na ang pambabola. Sa Sacred Flame Competition na ito, lalahok ba ang inyong Divine Spear Sect? Ito, nag-aalangan siya. Alam ko na. Pabagsak na ng pabagsak ang Divine Spear Sect. Nagpasya na ang Blazing Sun Sect na suportahan ng Artifact Refining Sect, paksayon ni Wang Fufei. Sinusuportahan ng Jade Maiden Sect ang Ice Soul Sect. Ang Holy Heart Palace ay hindi pa nakakapagpas siya. Kaya, naparito ako ngayon para bigyan kayo ng isang pagkakataon. Ito ay isang ika-6 na baitang na Sacred Flame. Labis siyang natuwa. Liu Zulang, isang ika-6 na baitang na Sacred Flame. Ang Soul Devouring Bone Flame. Gamit ito, at ang suporta ng aking Ruthless Sword Sect. Tiyak na magkakaroon kayo ng kakayahang makipagkumpetensya. Dito, agad siyang lumuhad. Salamat po, Young Master Liu. Biglang tumakbo papasok si Wang Zuan. Umiiyak, Ama, kailangan ninyong gumanti para sa akin. Wang Taicheng, sumisigaw ng ganyan. Anong asal iyan? Ito si Young Master Liu ng Ruthless Sword Sect. Liu Zulang, sana'y hindi ako biguin ng inyong Divine Spear Sect. Iniwan niya ang Sacred Flame at umalis. Wang Zuan, Ama, itong. Wang Taicheng, tanga. Iyan ay ika-6 na baitang na Sacred Flame. Ika-6 na baitang na Sacred Flame. Napanganga si Wang Zuan. Wang Taicheng, nagpa siya ang Ruthless Sword Sect na suportahan ang ating Divine Spear Sect. Itong ika-6 na baitang na Sacred Flame. Anak, bilisan mo itong i-refine. Sikapin mong makuha ang unang pwesto sa Sacred Flame Competition. Naisip ni Wang Zuan, Sacred Flame. May Sacred Flame na rin ako ngayon. Naglaway si Wang Zuan. Ha. Naisip ni Wang Zuan, Qin Yu. Kahit na walang nagawa sa iyo ang Wind Lightning Palm. Ngayon ay mayroon na akong ika-6 na baitang na Sacred Flame. Base sa aking talento, pagkatapos ko itong i-refine, tiyak na mas lalakas pa ako. Iyon ang magiging oras ng iyong kamatayan. Wang Taicheng, ngunit, ano ang sugat sa iyo? Anak, Wang Zuan, wala ito. Ama, mauuna na ako. Naisip ni Wang Taicheng, hindi ko inaasahan na ang anak ko ay makakakuha rin ng Sacred Flame. Mukhang malapit nang umangat ang Divine Spear Sect. Haha, lipat eksena sa tarangkahan ng lungsod ng Chun. Huang Fufei, sa wakas. Dumating na si Guro. Nagbibigay galang ang disipulo kay Guro. Ancestor Qi Xian, pumasok ka. Sumama ka muna sa akin sa mansyon ni King Zenon. Sa pagkakataong ito, ang iyong guro ay naparito pangunahin upang ayusin ang usapin ng iyong kasunduan sa kasal kay Liu. At pangalawa ay para tulungan kang makuha ang unang pwesto sa Sacred Flame Competition. Huang Fufei, Guro, nabanggit ninyo iyan. May isa pa akong bagay na dapat iulat. Tungkol kay Qin Yu ng Divine Sword Dynasty. Makalipas ang ilang sandali, Ancestor Qi Xian, alam na ni Guro. Itong si Qin Yu ay nakakuha ng malaking pagkakataon sa Great Wilderness. Si Qin Yu ay nagtataglay ng Sacred Flame at mayroon ding mga labi ng Immortal Qi. Marahil ang natatagong Immortal Qi na naramdaman ko noong araw na iyon ay mula sa kanya. Huang Fufei, Guro, ang kalidad ng Sacred Flame ni Qin Yu ay napakataas. Kahit si Chulin ay hindi makalaban dito. Hinding-hindi dapat siyang payagang sumali sa Sacred Flame Competition. Ancestor Qi Xian, ayos lang. Hayaan mo siyang sumali. Sa pagdating ko ngayon, natural na may mga paraan ako para tulungan kang manalo. Ito ang Netherworld Ghost Flame. Ang ika-6 na baitang na Sacred Flame ng iyong guro. Bagamat pinandi ko ito sa loob ng maraming taon.
At hindi ito kapantay ng ikapitong baitang. Hindi rin ito gaanong mas mababa. Gagamit ako ng lihim na pamamaraan para tulungan kang makuha ang sacred flame na ito. Ang mga sacred flame na mas mataas sa ika-6 na baitang ay napakabihira. Sa tingin ko, ang batang si Qin Yu ay ika-6 na baitang lang din. Gamit ang sacred flame na ito, mayroon kang 70% tsansang manalo. Huang Fufei, napakagaling. Salamat po, guro. Hindi ko po kayo bibiguin. Lipat eksena sa mansyon ni King Zenon. Si Li Yu ay hindi mapakali. Lolo, nakaisip ako ng paraan. Malapit nang dumating si Huang Fufei. Kausapin mo si Qin Yu. Ako na naman. Napabuntong hininga si Qin Yu. Li Yu kay Qin Yu, sa oras na iyon. Kailangan mong galingan at durugin ang yabang ni Huang Fufei. Ha, sige, sige. Makalipas ang ilang sandali, Huang Fufei, matagal na tayong hindi nagkita. King Zenon. Pumasok si Huang Fufei at ang kanyang guro, Ancestor Qi Xian. Naisip ni Qin Yu, nag-upgrade na ang sacred flame nitong si Huang Fufei. Dati ay ika-5 baitang, ngayon ay ika-6 na baitang na. Malapit na sa ika-7 baitang. Siguradong malaki ang pinaghirapan ng guro niya dito. Huang Fufei kay Li Yu, munting kapatid Li Yu. Naparito ang aking guro ngayon para mismo ayusin ang usapin ng ating kasunduan sa kasal. Li Yu, hindi na kailangan. Mayroon na akong kasintahan dito. Hinayla ulit ni Li Yu si Qin Yu palapit. Hindi tayo malapit sa isa't isa. Nagkakilala lang tayo noong bata pa. Pinapayuhan kitang huwag ka ng damaykit pa sa akin. Huang Fufei, tingin kay Qin Yu, ang kapatid na ito ay si Qin Yu siguro ng pamilyang Qin mula sa Divine Sword Dynasty. Ako nga, sagot ni Qin Yu. Huang Fufei, Qin Yu. Anong karapatan mong maging kasintahan ni Li Yu? Isa ka lang namang ligaw na aso mula sa Divine Sword Dynasty.